RVS Fish World, ang advocacy lang naman ni RVS is matulungan ang fisher folks dito sa Calayan at pati ibang parte ng Pilipinas na tulungan ang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Ito ay magsisilbing sustainable livelihood sa mga fisher folks na hanggat maaari matulungan ni RVS, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi halos lahat ng fisher folks na mapagkondakan natin ng training. Salamat po kami sa RVS dahil malaking maitutulong nila sa amin, lalo na sa pagdadive. At salamat sa RVS dahil kung hindi dahil sa inyo, wala kami ngayon sa gayong sitwasyon ngayon. May lisensya na kami. Meron pa kaming kaibigan na RVS. Dati katulad din nila ako na mangingisda. Simpleng buhay, simpleng pamumuhay lang. Tapos nung dumating yung RVS, marami na ako natutunan. Tinuruan lang kung paano tamang paghuli. Marunong na ako maghuli, kaya lang nung dumating yung RVS, mas marami pa ako natutunan. Na kailangan na hindi masira yung corals, tsaka yung net lang ang gamit. Yun, magandang tinuro ng RVS, kaya saludo ako sa RVS. Ngayon, akong inatasan ng RVS na mag-train. Kung ano yung tinuro sa akin ng RVS, yun rin ang ituturo ko sa kanila. Wala kaming nakitang mali or hindi maganda na pinakita sa amin. Kahit ngayon lang kami nagkakakita-kita or nagkakakilala, talagang na-feel naman namin yung magandang intensyon ng RVS sa Calayan. So muli, si RVS Fish World at si General Esperon ay nagpapasalamat kay Mayor Joseph Lopez sa pagpapaunlak na makapag-conduct ng training dito sa Calayan Islands. Ang akin lang naman ay unang-una yung safety ng mga mangingisda, no? Pangalawa lang yung sa environment. Unang-una, dapat siguraduhin natin yung safety ng ating mga mangingisda. Pangalawa, walang gagamit ng chemicals. Sana tuloy-tuloy ito. Hindi lang ito ngayon. Magaling sila, medyo natural lang sa kanila yung galawan, mabilis silang maka-adapt sa skills dahil dati na silang mga fisherman, walang takot sa tubig, dati nang nag-free dive. So far, we're good. Yung livelihood na yun ay sana kasama namin din sila para sabihan or i-educate ang aming mga fisher folk kung paano at ano yung mga dapat na gagawin para maalagaan ang aming karagatan.
sana magmumultiply pa ito. Sila muna at tingnan natin yung success. Tingnan natin kung anong resulta, no? Kikita sila, siyempre kayo negosyante rin, kikita rin at kahit kami may kunting tax din na nababayaran sa amin. Ayun ay masaya na kami sa LGU. Basta importante lang, huwag tayong magbabiolate ng kahit anong batas. Tingnan natin yung safety ng ating mga pangingisda. At ako ay committed naman dyan. No? Maging maayos po ang ating pamumuhay, umangat ang pamumuhay ng mga divers dito sa Calayan sa pamamagitan ng netcot, ng tropical, at wag na wag po tayong gumawa ng bawal. Wag na wag po tayong gumawa ng bawal dahil bawal nga eh. No, bawal nga. So, doon lang po tayo sa legal side lang po tayo at pangalagaan po natin ang ating karagatan. I'd like to thank Mayor Joseph Lopez of Calayan Island allowing us to do a net training program and a PADI certification on the coastal community live tropical fish divers. We also like to thank General Esperon supporting our green projects throughout the Philippines, the Bureau of Fisheries, BFAR, the Coast Guard, Maritime Police, and also my staff, RVS Fish Road, and all the sponsors that always help us to make this come true. God bless you, and God bless the Philippines.